kasi yun nga, nakita natin natake yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami nagwo-worry ng mga Pilipino kasi nga baka matulad yung nangyari sa Qatar dahil nga sa pag-side natin sa US sa issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung ibang mga kalaban natin. Are you worried po ba na baka gamitin Canon Father of Pilipinas sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our desisyon niya ng presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have. At the moment, darating din tayo doon, sigurado ako. Pero sa ngayon, kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa giyera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng giyera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun? Pag nandiyan na yung giyera, lalo kang mawawalan ng pera, lalo ka mawawalan ng power kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Okay, last question for this topic. Lance? Yes, ma'am. Yesterday po, the Palace Communications Undersecretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte or your family are pro-China in response to your previous remarks po on the results or the type of results. What is your response on that allegation that your family is siding with China? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang, ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Ano bang saying yun? Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Ano yun? We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with
not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? We move on to the last two topics. Episode. Ma'am, may mga pumupuna po sa nagkitabi ng po sa Australia. Yung kamulakan niya kasi para sa po or para sa So once and for all, is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President ay nakakapagpapang pag-ibig or confirms lang ka? Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, parang speculation. May mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia? Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Okay, we move on to other matters. Last three questions. So, Good morning, I'd like to ask your comment since President Bongbong Marcos says this ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him, sabi niya, despite the fact that we will kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n na ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, So, let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. last two questions. Jen. Comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi kasama po siya dun sa mga na-seize na floating siya po and tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market and kanina rin nasa event siya kung saan minister ko mga comment on that. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng Hindi yan trabaho ng Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration.
Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Ma'am, are you attending the SWAT? Of course not. Bakit ako Last question. aaten ng Sabi ni Congresswoman-elect Lila Divino, part daw ng game plan yung decision ng ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly dun sa, yun nga, yung sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report, and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment within 10 days. So part daw yun ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo yun? part ng game plan nila. Ng ombudsman. Kasi since si ombudsman ay appointee ni former President Duterte. Okay. Kasi kung madidismiss yung case mo sa ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Oh, okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the ombudsman himself or the office of the ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Basta ang sinasabi ko lang that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. Thank you. Ma'am, last na lang. Kasi ito, issue to sa criminality, ma'am, kasi we are very much aware po sa criminality, ma'am. Sabi ni General Torre na dapat daw lumabas daw yung mga polis sa kalsada, daw sa mga police stations. I know you have feelings about General Torre, pero do you think po ba yung Ano yung feelings ko? I know you have feelings. It's definitely not love. strong feelings against General Torre, pero sa tingin mo ba itong paglabas ng mga police natin sa mga istasyon would help resolve criminality sa bansa natin? Oo. Kasi ganito yan. Diba? Meron kang police to population ratio at meron kang gustong gawin na police visibility. Kahit anong gawin mo, hindi dadami ang police, dodoble ang police overnight para umabot yung police to population ratio mo at magkaroon ka ng police sa kada kanto na ang buong teritoryo ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word BOBO ha, ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto na with a drone, with a robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila, na pwede mong ano tawag yan? Hindi, ikalat. Hindi. Anong tawag nung pag ang pulis? Nagro-ronda?
Patrol. Patrol! Yes, sorry. Pwede mong hindi napapagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi napapagod yan. So yung CCTV mo, 24 hours. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat with your human workforce. So dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? Pwede na, di ba? Kasi meron ng contactless apprehension sa traffic na supposedly dapat ginagamit na rin natin. So, hindi ko sorry, I'm just really frustrated sa mga pangyayari. How are your lawyers updating sa Sabi niya, ni Attorney Michael Paua, he is the spokesperson for the defense team. So any questions about the impeachment, you can direct it to him and then he will give you an interview. Ma'am, magpatrasona ka? Hindi. Ma'am, saan ka po sa son? Kasi sinabi niyo sa Australia, you will be with, rather be with Filipino That's an idea, no? Ikaw nagbigay ng idea na yan. Ma'am, tanong lang. You said in Australia, you will be with Filipino community. Ma'am, so pending ang pagkakas. Hindi, no, meron kasi kaming supposed rally, Free Duterte now, rally sa Korea. But naka-hold yun. So, hindi ko alam kung matutuloy yun. Is that original schedule? Sa SONA, sa 28. So, Ma'am, if you're not attending this one, very quickly, what is the state of the nation for you? Mahaba-haba yan. Huwag kang hininga na lang. The state of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Ma'am, lahat ng Free Duterte rallies, lahat yun na-attendan nyo. I mean, halimbawa may schedule sa Korea or any other countries, lahat yun balak yung attendan or... Sinusubukan namin, sir. Nagdidepende kami sa invitation ng Filipino community abroad. So right now, meron kaming naka-hold na Korea and merong confirmed na Kuwait sa August 8. Okay, thank you. Dahil meron pa akong kailangan kasi gawin. So, postpone siya. Hindi man siya postpone, naka-hold lang siya. Ayusin lang yung schedule, kumbaga, ba? Ma'am, curious, yung nagbabayad ng expenses nyo, sila or personal money? Hindi, ako. Sila nagbabayad ng events. Sa kanila yung organization, event, coordination permits, lahat-lahat. Yung travel ko sa akin. And hotel. Yes, sa Basta akin. linawin natin, sige, pag personal. Pag personal, no government funds are used. Thank you. Thank you. Tapos na? Nag-aantay yung mga tao. Ma'am, last na lang po. Ma'am, your message to the Philippines. Sabi mo nga, yung situation ng Pilipinas, it's sad. And then ganito may mga away sa politika, it's dire. So ano yung mensahe mo sa mga Pilipino? May hope pa ba? Oo naman. Habang may buhay, may pag-asa. At habang merong Pilipino na naniniwala that we can be a superpower, it can happen. Alam mo, gusto kong, kaya kami nasa labas din, is to speak to Filipino communities abroad. Kasi parang sila na lang yung hindi ba nawala ng pag-asa at they still dream for us
better Philippines. Kasi parang dito sa atin sa bayan, ganyan na siya. Parang, sige, tanggapin na lang natin kung anong nandyan. Ganun na yung mood ng mga tao. Pero if you talk to the Filipinos overseas who have lived, who have worked in so many countries, they still dream. And alam mo yon, parang na-uplift ka din, na parang, oo, kayang-kaya natin gawin yan. Lalong-lalo na napakaliit natin na bansa. So, ibig sabihin, mas madali siyang i-manage. At, ayun. So, yun. Your reaction, ma'am, to the Filipinos saying na ikaw yung pag-asa nila, ikaw yung hope nila? Alam mo, sinabi sa akin doon sa Australia ba, nung nag-speech ako, and I was talking about the debt, the national debt. And then sabi niya, utang yan na mamanahin mo. Hindi ako lang. Parang tipong utang yan na mamanahin nating lahat for generations to come. So, ibig sabihin, kung nag-iisip tayo ng pag-asa, nag-iisip tayo ng better country, a better Philippines, hindi ako lang. Tayo lahat. Ano ba kasi ang magagawa ng isang tao lang? 'Di ba? Pero napakalaki ng magagawa ng isang bayan at ang taong bayan na nagsama-sama. How are you guys, kung sinasabihan kong BP ikaw na rin pag-asa, how are you taking this up? Kasi before, you're blamed for what's happening. Ngayon naman, pressure to pag sinasabi natin, BP ikaw na rin yung post natin. How are you taking this up? Ano ba? Alam niyo nung bumagsak yung ratings niya, napansin niyo, nagpa-photo op siya na nagtuturo siya, nagpa-photo op siya, nag-ayos siya ng blackboard. Ngayon, nagpa-photo op siya sa drugs. Hindi kasi ito talaga photo op ba? Trabaho ito ba? Malapit na yung deadline yun to declare whether or not you're running for the 2028 elections. How could 2026, fourth quarter pa yun, ma'am. Malapit na, ma'am. Less than Okay. Are you, with the turn of events, with the recent turn of events, how convinced are you na you will run for the 2028 elections? Well, hindi ko kasi siya masagot ngayon, ma'am, kasi baka patayin na nila ako bukas, ma'am, kasi ako na ang may kasalanan ng lahat. In-impeach na ako, ma'am, kasi hindi pa ako na-impeach hanggang ngayon. And I think ang susunod nandyan is, alam mo yon, parang itigi na lang natin itong babae na ito para matapos na yung problema ng administrasyon, hindi ng bayan na administrasyon. So, hindi ko masagot. Ma'am, kung buhay pa ako bukas. Ma'am, you really feel there's a threat against her? Sinasabi ko na nga yan noon, diba? Hindi siya, may karakter silang ganon sa mga kalaban nila sa politika. May behavior sila na ganon sa kalaban nila sa politika. I don't know how to state this better, pero are you dividing the country? Your impeachment test is somehow dividing the country. Hindi man ako ang nag-file ng impeachment ko, sila ang nag-file ng impeachment ko. Madami ang nagsabi sa kanila na hindi yan ang totoong problema ng bayan, but hindi man sila nakikinig. So, Ma'am, once you're called for the trial, are you personally prepared to attend the impeachment? Depende kung ano sabi ng mga lawyers, ma'am. Kung sinabi nila na pupunta ako. Pag sinabi nila na huwag ka pumunta, hindi ako pupunta. Last one. Ma'am, kasi ngayon, nagpaparamdam po si Duke Frasco. Kasi ano ito, good for 6 months. So, January next year na. Okay. Ma'am, nagpaparamdam po si Duke Frasco ngayon as possible contender for the speakership against Toby Tiangco and other things against Martin Romualdez. I know yung asawa ni Duke Frasco, si Secretary Frasco was your former spokesperson. Ma'am,
Are you open to supporting Kong Frasco as Speaker? Ayoko na makialam dyan sa House of Representatives. Good luck sa kanilang lahat. Ma'am, Yes, ma'am. Nung mga nakaraang meetings po kasi, nabanggit ni Senator Cheese Escudero, yung tungkol sa appearance ninyo or possible appearance ninyo sa Senate Impeachment Court. Pero depende daw po yun kung appearance nyo as what? As a witness? Kasi depende daw po yun kung saan kayo iuupo eh. Kasi di ba may kanya-kanya lugar yun? Will you attend as a witness? Kasi kung witness, uupo kayo sa witness stand. If you will attend as a lawyer, then you will sit with the lawyers in the defense team. Will you attend as a spectator? If ever po, ma'am, you would attend as what? Kantayin ko kung ano yung sasabihin ng lawyer. Ma'am, You will attend as a... may Yes, ma'am. statement lang yung House na ang layo, yung answer with caution po na final defense, ang layo daw po dun sa bloodbath na gusto. Okay. Sige. Ako yung client. May sarili akong gusto. Meron akong mga abogado. Siyempre, nagbabayad ako sa kanila for their professional services. At yun yung expertise nila. Yung maghanda at mag-defend ng impeachment case. So, as a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money paying my lawyers but not listening to their expert advice. So, gusto ko ng bloodbath pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw kong magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. Thank you. Thank you.